ko. Charis. Paano yung bakasyon ko mga Inday? Lilipad na ako ngayon pabalik ng Amerika. By the way, promote ako ng promote, Charis. Gusto ko lang naman i-share sa inyo ito, Day. Before ako mag-ano. Lumipad ngayong araw. Gusto ko lang i-share parati itong Saudi Airlines. Okay naman siya, medyo mahaba yung flight, kaso mura talaga at kayang-kaya nyong umuwi kapag nag-Saudiya kayo or China Airline. Round trip ticket from the US papuntang Pinas, you can book for less than $1,000. Siguro mga 800 to 900 lang. Kaya ano pang inaantay nyo? Book na mga Inday, nakakaloka. Ayan, gusto ko lang i-share sa mga subscribers ko, sa mga naka-follow sa akin, kung bakit ba dapat palagian kayong nagbabakasyon, hindi lang sa loob ng US, lalo na kapag single ka, papuntang Pinas or papuntang where you came from, di ba? Una sa lahat mga Inday, especially kung single ka at wala ka pang pamilya, tapos nandito yung parents mo sa Pilipinas, nandito yung mga relatives mo, magbakasyon ka. Maybe every 6 months kung kaya, or kung hindi kaya talaga, at least every year. Huwag mong tiisin na hindi mo makita yung mga magulang mo, di ba? For like 2 years, 3 years, or 4 years. Our parents is not getting any younger mga Inday. As in, hindi na sila bumabata at mas lalo pa silang tumatanda. Every year, you know what, ang paniwala ko, every year na nabubuhay sila sa mundong ito after 60, gift na lang yun ni God as a bonus. Of course, hindi mo maiiwasan na pagdating mo dito, you know, pag nagbabakasyon ka, may mga conflict, merong mga, di pagkakaintindihan, normal na iyon mga Inday. 'Di ba? Kung minsan nga nag-iinarte tayo na pagkarating natin sa probinsya, oy, bakit walang aircon, walang ganito, dahatos nasanay tayo sa mga karangian sa abroad na hindi natin makukuha sa Pilipinas. Sometimes, nairita tayo sa mga ganong simpleng bagay. Pero mga Inday, isipin nyo, paulit-ulit nyong isipin, hindi na kayo bumabata at mas lalong hindi na bumabata ang inyong mga magulang. Kaya treasure the moment. You can always earn back the money. But you cannot earn back the time that you have already lost, mga Inday. Kaya go, go, go. Lalo na pag single kayo, mga Inday, at buhay pa yung mga magulang ninyo. Ayoko magsisi kayo. Charis! Ayon. Tapos pangalawa, kung bakit kailangan yung magbakasyon at mag-travel papunta dito, ibang-iba talaga yung yung bakasyon sa Pilipinas, nakasama mo yung pamilya mo, as in nakakaloka. Nagbakasyon ako, paulit-ulit ako nagbakasyon sa ibang bansa, trying to try new things, mga ganyan. Nagpunta ako ng Indonesia, last year nagpunta ako ng Thailand, Vietnam, at kung ano-ano mga bansa kasi hindi ko feel ang US at that time. Wala. Bumalik lang ako ng US ng pagod at hindi fulfilled. Parang hindi ako re-energized. Charis. Ayon. So, nung nagbakasyon ako sa Pinas, itong medyo pa yung boses ko kasi nga syempre pagod sa galaan, pagod sa lahat, but worth it naman. So, etong pabalik na ako, alam mo kung anong na-realize ko, iba pa rin talaga ang bakasyon sa Pilipinas. As in, nakakaloka. Kaya kung siguro magbabakasyon ulit ako in the next 6 or 7 months, pack na pack dito ulit sa Pilipinas. 'Di ba? Ang ganda ng Pilipinas, as in nakakaloka. Charis. Okay. Hindi ako makatawa ng malakas kasi nga medyo paos or hindi naman, okay naman yung katawan ko ngayon. Medyo lang yung boses ko. Nagkakapila ako ngayon. Merong isang ang dami mo namang yung budget, sabi niya gano'n. May isang subscriber sa akin na nagsabi ng, ay, buti pa to si Nurse Ken, parating nagbabakasyon. Alam mo kasi, ang ginagawa kong technique, mga Inday, hindi naman sa pagmamalaki or what, I'm sorry, hindi naman sa pagmamalaki,
Pero hindi naman ako sobrang yaman. Hindi naman ako sobrang rangya as of the moment. But with my status right now, I consider myself as someone who is not financially free, but at least financially capable. Anong ibig sabihin ng financially capable na yan? Nurse ka, nakakaloka ka. It means yung pera ko or yung asset ko or yung net worth ko ay enough na, more than enough for my needs in the next 6 to 12 months or 12 to 24 months or maybe 3 years. Charis, more than enough na siya, mga inday. So, hindi na ako natatakot mag-travel, hindi na ako natatakot gumastos, although hindi naman ako gastadora, mga ganon. Super duper kung gumasta. Pero, yung meron ako ngayon ay more than enough na. I'm super grateful to the Creator for giving me so much, more than enough blessing, more than what I needed. You know? English ka, girl. Yon, more than enough na siya. Hindi naman, dati-rati, natatakot ako mag-travel kasi kapag meron kang enough savings, enough emergency fund in your pocket or in your bank account, hindi ka na matatakot mag-travel, mga inday, at gumastos. Okay? At saka pag nagta-travel naman ako, 6 months in advance, ang ginagawa ko, mga inday, is that meron akong automatic transfer for savings. Pagkapasok ng pera ko sa checking account ko, merong automatic transfer yan sa aking savings account. Kunyari, mga $150 or $200 per paycheck, hindi mo rin yan mararamdaman, mga inday, or $100. So, nakakaipon ako siguro ng mga $250 or $300 per month. Tapos, diretso na yan sa aking savings account. At after 6 months, nakakabuo ako ng mga $1,800, $2,000, mga inday, mga ganyan. Tapos for my plane ticket naman, mga inday, gumagastos ako ng mga $800, $900, or $1,200. Ino-OT ko naman yan, mga inday. 2 OT ko lang yan. Charis, joke lang yan. O yan, konting OT ko lang yan, mga inday. Mga 3 to 4 months in advance ko binubook yung ticket ko. Tapos, babayaran ko ng i-charge ko sa credit card ko. Tapos, pag na-charge na, mag-OT na ako para mabayaran agad, di ba? Ng bonggang-bongga. Tapos, diba, after mga 3 to 6 months, meron na akong something na look forward to for travel. So, hindi na ako babagutin, hindi na ako mababurn out para mag-work kasi ini-expect na ng aking brain na magbabakasyon ako in the coming months, like in the next 1 or 2 months. O diba, bongga, nakakaloka. Ako kasi, every paycheck, since kompleto ko na yung aking emergency fund, kompleto ko na yung aking, tinatawag ko kasing strong savings eh. Yung strong savings ko na yon, ang tawag ko daw strong savings, yung parang komportableng savings na kahit na anong mangyari, kahit bagyuhin man ako at hindi ako magtrabaho ng siguro mga 1 year, mga ganyan, hindi ko siya ginagalaw, nasa high yield savings account lang siya. Hindi protektado ako at hindi ako mamamalimos sa daan. Charis. Tapos, ganon. So, kompleto ko na yung mga yan. So, kada paycheck, merong budget for travel, budget for bills, budget for investment, budget for ganyan. So, ganon. So, naka-budget na lahat, mga inday. Kaya kung minsan, pasensya na sa aking mga kaibigan, kung nagyayaya kayong lumabas or kung nagyayaya kayong pumunta dito, ganyan, hindi ako sumasama. Kasi nga, wala nang budget. Walang budget for travel. Pero kung meron naman talaga akong budget, sumasama naman talaga ako. As in, nakakaloka. Shout out sa aking friend na always na nanlilibre sa akin, mga inday. Nakakaloka. Kaya, pag wala akong budget, pag nililibre ako ng kaibigan, tinatanggap ko na lang. Pero pag may budget ako, ipinipilit ko na talagang na KKB. Diba? Charis. Alam mo yan, Beshi. Charis. Pag walang budget, carry lang na magpalibre. Charis.
Ayun. So, ganon. Kaya ako nakakayang mag-travel. Hindi ako milyonaryo or madaming pera, madaming kabuhayan. No, hindi. Hindi ganon yon. Ano lang, sakto lang, simpleng tao lang tayo, simpleng mamamayan, mga Inday. 'Di ba? Nakakaloka. Bakit kailangan nyo pang mag-travel, or magbakasyon? Para na rin sa inyong, peace of mind, mga ganyan. Kasi kailangan nating magpahinga. Kailangan nating ipahinga yung katawan natin. Naiintindihan ko, mga Inday, na pagbalik nyo parang pagodan kayo, galing bakasyon, jet lag, at kung ano man. But it will all be worth it. Dahil sa, yung parang mga, yung mga memories will always last forever. Okay? Charis, nakakalok. Ay, nakakaloka. Shout out pala sa aking, parating nagko-comment. I think taga Saudi Arabia siya, si Ate Monet. Hi, Ate Monet. Thank you so much sa palaging panonood ng videos ko kahit mga walang kwenta yung iba. Charis. Charis. Ano lang to, parang small talk. Ay, yun pala, meron akong nabasa sa Lipora, isa pa to. May nabasa ako sa Lipora, mga Inday. Ano ba daw yung pinaka-best na, area of specialization, yung hindi ka ma-stress, mga Inday. Nakakaloka. Wala pong best. For me, walang best na specialization sa nursing. Depende yan sa kung paano mo minamahal yung trabaho mo. Kung mahal mo yung trabaho mo, kung meron kang inspiration or motivation or disiplina na tapusin yung trabaho mo or kontrata mo, So, wala. Hindi ka ma-stress talaga kung mahal mo yung trabaho mo. Mga Inday, kung wala po tayong choice at ito lang, nursing na bedside lang yung ating choice kasi nga kailangan natin ng malaki-laking pera every month for our bills, wag na po tayong magpa-stress. Mahalin natin yung trabaho natin, mahalin natin yung mga colleagues natin kahit pa plastic lang, charis. Ay, 'di ba? Magkunwari tayong mahal natin yung trabaho natin, 'di ba? Wag yung everyday na lang na ginawa ng Diyos, everyday kang papasok, parang nakasimangot ka always. Always be happy and grateful. Maraming mga taong nangangarap, mga Inday, lalo na yung mga nasa US na maraming taong, oh my God, I feel so emotional, Charis. Kasi marami akong mga kaibigan na hanggang ngayon nagpa-process pa papuntang US. Sa mga nasa US na be grateful kasi maraming nangangarap na makamtan yung meron ka ngayon. Yung green card mo, pinapangarap yan ng iba. Yung magandang trabaho mo, magandang sahod mo dyan sa US, magandang mga opportunities na meron ka at kaharap mo ngayon. As in, mga Inday, be grateful, be happy. Pero wag naman kalibutang magbakasyon. Charis, maulit-ulit sa bakasyon para maubos yung pera nyo dahil hindi lang ako. Charis, joke lang. Ang pera pwede mong kitain, pero ang time na nawala, wala na, mga Inday. I know, marami sa atin, may mga conflict sa ating mga magulang, merong mga hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, pero pilit nating ayusin, mga Inday. As in, pilit nating ayusin, itama. Hindi ko naman sinasabi na yung bakasyon ko this past few weeks dito sa Pinas is perfect. No, it's not. Okay? Yan ang katotohanan. Pero, talagang normal yung mga ganyan. As in, na merong konting stress, merong konting pero nasa sayo na yan kung paano mo siya i-manage. Pero, eto talaga wag na wag kakalimutang magbakasyon, mga Inday. As in, ibang-iba kapag umuwi ka dito sa Pinas. Okay? Nakakaloka, bonggang-bongga! Sige na, mga Inday! Babush na! See you on my next vlog. Bye-bye!